Our beloved Boss Mike Cervera. Ayan Ayan mga banat. Oo nga naman. Ano ba ang atraso niya? Pagdating sa human rights, meron bang kaso si De Lima? Wala naman, di ba? Ngayon, ano pa sabi ni De Lima? Ano pa ba yan? Ito naman yung ewan ko kung ganito yung gagawin Itong mga pinagsasabi dati ni De Lima na mga, ano ba ito? Akusa? Binta? Parata? Ano nga ba ito? Samahan nyo nga akong usisain. Sige nga, pasok. Okay, De Lima, pasok. Yung mga banat mo. Gusto namin marinig. Ito kayang mga sasabihin ni De Lima. Ito yung mga kanyang tututukan at makikipagtulungan sa mga may imbestagahan sa mga ilan dito. Talakayin natin. Alamak na EJ case. Ayan yung yung mga EJ case, yung extrajudicial killing. Kung matatandaan nyo noon, 'di ba? Na yung mga yung mga addict daw kaya natagpo ang dead. Bisan bumubulagta na lang sa tindahan, minsan nakikita nyo na lang na binabaril sa may kalye, minsan kahit doon sa may harap ng bahay. Yan yun, extrajudicial killing, yan yung mga kaganapan ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano pa? Palpak na war on drugs. Palpak. Oo nga naman. Alam nyo, ako palpak talaga. Hindi naman nawala kasi ang pangako niya nung eleksyon, kaya tayo, di ba, tuwan-tuwa tayo. Duterte. Di ba? Duterte. Ganun-ganun pa tayo nun dahil tuwan-tuwa tayo, 3 to 6 months, wala na daw droga. Ay, iba talaga si Tatay Diggs. Di ba? Ang ending, natapos na lahat ang termino. Nga. Di ba? May droga pa rin. Ano pa? Pagtokhang sa mahihirap na drug suspects. Ayan na nga. Yan yun. Yung totokhangin ka, Kaya nauso yan, tokhang Yung mga, nung kabataan, sige, matutokhang ka. Gala-gala ka pa dyan. Di ba? Siyempre, yung mga tao, kahit walang ginagawa, natatakot, baka mapagkamalan dahil ngayon yung mga nai-issue na pagkakamalan lang. Di ba? Yun ang mahirap, yung napagkakamalan ka, na addict ka. Di ba? Ano pa? Pagpapatakas sa big-time drug lords. Oo nga. Nasaan na yung Peter Lim? Noon napakaingay noon. Di ba? Yung Peter Lim. Peter Lim ba yun? Di ba? Napag-anuan pa nga na kumpare pa daw Na napag-anuan pa nga ng mga kakaibigan, ganyan, laging kasama sa picture, di ba? Yun nga yung sinabi natin na kung ang basihan pala kasama sa picture lang, di dapat yung basihan ni Kerwin Espinosa, hindi yun valid din. Di ba? Kaya lang ginawa nilang ebidensya yun Ano pa? Pamamaslang sa mga aktivista. Pamamaslang daw sa aktivista. Hayaan na natin yun. Next. Maninang media, pari, abogado, pati sa mga inosente at walang kalaban-laban na bata gaya ni Kian de los Santos. Yan na nga yun, yung Kian de los Santos. Ngayon, ano pa? Pananakot sa media, pagpapasara sa ABS-CBN. Teka. Huwag natin pansinin yun. Hayaan na natin yun, Okay, banat. Hayaan na natin. Pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa. Para sa akin hayaan na natin yun. Di ba? Panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko. Tulad mo! Nakulang Dapat sinabi niya, panggigipit. Sa mga kritiko. Tulad ko! Ganun ano pa? Bagay, totoo yun, Ginipit si Laila De Lima. Ngayon, nakulong ng, dahil kalaban sa politika, dahil kritiko. Ayan, Taloy. Exhibit A po. Exhibit A lang pala yun. Meron bang Exhibit B? May Exhibit B ba?
Tuloy natin, ba mayroon pang B. Pamimigay ng teritoryo sa China. Oo nga! Di ba? Parang kasi parang hinahayaan lang di ba? Mali naman kasi yun. Yung, bakit nyo ba pinamimigay yung teritoryo ng Pilipinas parang wala kayong Bakit nga ba? Bakit nga ba pinamimigay ni Duterte yung mga teritoryo ng Pilipinas? Parang hinahayaan. Ano ba meron? Next, ano pa? Pagturing sa tagumpay ng Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea bilang isa lang kapirasong papel na dapat ibasura. Ay, oo nga. Parang sang-ayon pa kasi si si Digong na yung naipanalo natin, 'di ba? Parang baliwala lang, parang isang lang daw yung kapirasong papel, 'di ba? Papel. Kaya ganyan. Pwede daw na itapon na lang sa basurahan. Sabi ni Dilima, sa bagay, katwiran ni Digong yun narinig ko yun parang, ano ba pinag-ano dyan? Tubig lang naman yan. Ganun parang baliwala. Tubig lang yan. Teritoryo na nga ng Pilipinas yan. Ang daming ang naapekto ang mga mangingisda na nauubusan na ng di ba? Talay! Kapabayaan sa pagtugon sa pandemya at sakuna. Oo nga. Di ba, ang daming napabayaan. Yun nga yun lagi nating sinasabi. Na imbis na gamot yung binili, face mask at face shield. Hindi naman yung pala yung kailangan. Di ba? Ang kailangan natin gamot. Yun, ang daming mga nategi bambam tuloy. Di ba? Imbis na kaya nga sumikat si Isko noon Dahil kung ano-anong mga pinaggagawang ospital, pati yung Luneta, ginawang ospital Di ba? Nakita ng mga taga Maynila yun. Ang kaso nga lang, mukhang taga Maynila lang din ang nakinabang. Siyempre, paano naman yung ibang mga taga ibang lugar tulad namin? Hindi naman kami makikinabang doon. Di ba? Ang ending, pipila ka pa rin sa mga sa mga ospital na available dyan ang problema, yung mga pang-privado, abay fully book na sila, daig pa yung yung mga private hotel, private resort dyan, laging fully book kapag summer, ganun din di ba? Ang mga ospital noon, pila-pila dun sa Kubol. Kita nyo yung mga pasyente, pila-pila. Yun yung tinutukoy ni Dilima. Game, pasok. Pandarambong sa kaban ng bayan. Oo nga! Pandarambong sa kaban ng bayan. Di ba? Pandarambong daw sa kaban ng bayan. Totoo yan. Mahaba ang listahan nito. Haba pala ng listahan nito. Paano tayo matatapos nito? Sige na, shortcutin mo na kasi. Pambira ka Shortcutin mo na. Pagtatanggol sa mga korap. Pagtatakip sa anomalya ng Farmally. Oo nga! Sang-ayon ako doon Nasaan na ngayon yung issue dyan sa Farmally? Na mga kumontrata dyan sa mga sa mga yung usapin nga dyan sa mga usaping proyektong binili dyan sa China na mga kung ano-ano. Parang walang nangyari doon di ba? Di na natin di na natin naririnig yung tungkol dyan sa issue na yan. Si Gordon lang yung ma-issue dyan nun Walay. At marami pang kabulastugan at panlilinlang ng rehimeng Duterte na dapat nang wakasan. Yun! Kaya siguro makikipagtulungan na itong si lola nyo para nga daw mawakasan na ang lahat ng mga krimen, ang lahat ng mga kabulastugan, lahat ng panlilinlang. Tama na. Sobra na. Sobra na. Panagutin si Duterte. Panagutin si Duterte! Ngayon, ano ngayon ang magiging neto? Ni Dilima, sa tingin ninyo, ngayong nakalaya na. Ngayong nakalaya na ito, malaking sagabal at malaking tinik. Kaya dating Pangulong Duterte, kung ito ay lalo na kapag ito'y
tuluyang napawalang sala sa lahat ng mga inaakusa, ibinibintang, paratang, laban sa kanya. Paano nagutin si Duterte? Grabe, nag-aapoy na damdamin. Kaya ganun talaga. Syempre, Boss Jingkoy, ikaw kaya makulong ng halos 7 taon. Di ba? Anyway, mga boss. Kayo, anong opinion nyo sa mga sinasabi ni Dilima? Kasi matagal niya nang sinasabi yan. Hindi lang naman sa ngayon. Hindi lang ngayon, no. Noon pa niya yan sinasabi at ganun pa rin yung sinasabi niya ngayon. Makikipagtulungan sa ICC at sinasabi niya na siya ay walang kasalanan, pinersonal lang daw siya, tinarabaho lang daw siya ng administrasyong Duterte, kaya siya nakulong. Ang problema nga kasi dyan, yung iba na mga nadamay na wala namang kinalaman, sumabit-sabit tuloy. Diba? Yun naman din, nakakaawa din yung biruin mo. Si Direlon, si Trillanes, Judas at Barabas. Parang si Direlon, no? Pwede. Si Direlon! Parang tatakbo daw ulit, boboto nyo. Baka mag-number 1 uli yan kasi laging number 1 yan sa Senado, ha? Si Direlon, number 1. Ay, nako, di ba? Ganun talaga ang politika. Minsan kaibigan, minsan kaaway, at minsan nagtatrayduran. Ano pang magagawa natin kundi bantayan sila sa kanilang mga ginagawa. Diba? Wala bago kayo umalis wag niyo kakalimutan pindutin yung like, share, at subscribe. Muli, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin at maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.